May kinakaladkad po siyang tao. Oo, hinukay ko ang libingan niya. At nakita kong buhay na buhay siya. Hindi lang basta buhay. Nasa matinong pag-iisip na rin ang asawa kong matagal nang tinakasan ng katinuan. Wala ka nang magiging hapunan ngayong gabi, mahal ko. Dahil sa gabi ito, tatapusin ko na ang buhay mo. The road to hell is paved with good intentions. Narinig niyo na ba ang quote na ito? Ang ibig lang sabihin nito, hindi dahil maganda ang intensyon ay kabutihan din ang maidudulot. May mga pagkakataon na hindi maganda ang maaaring kaakibat nito. At ang masahol pa, maaaring kadiliman. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Naniniwala ba kayo na may umaamin ng feelings dahil sa labis na takot? Yung tipong saka paaamin kung kailan nalagay sa alanganin ng buhay. Ganyan po kasi ang naranasan ko sa naging asawa ko, Miss Anne. Magandang araw po at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Ako nga po pala si Mutya, isang tagapamahala ng malawak na taniman. Pero bago ako naging tagapamahala, nagsimula ako sa mababa. At ang ikukwento ko po ngayong araw ay tungkol sa kung paano nag-umpisa ang pag-iibigan namin ng dati ko lang na kaibigan. Nagsimula sa isang nakakatakot na karanasan mula sa isang kakaibang aswang na kadalasang makikita lang sa Europa. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito po ang aming kwento. Sigurado ka na ba talaga na hindi ka na rin tutuloy sa pag-aaral? Ako lang naman ang walang pera sa ating dalawa. Kaya tayo na pagkakamalang magsyota kasi lahat ng gagawin ko gusto mo ring gawin. Matagal ko naman na gusto huminto sa pag-aaral. At saka nakakatamad mag-aral kapag wala akong kaibigan sa eskwelahan. Pwede ka naman makahanap ng kaibigan doon. Bakit kailangan ako palagi? Hindi sila masaya kasama. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin kaya gusto ko ikaw. Sus, ang weirdo mo talaga. Paano yan? Anong gagawin mo ngayong hindi ka na mag-aaral? Siguradong paggagalitan ka ng nanay mo sa Saudi. Magtatrabaho ko tulad mo. Maghahanap rin ako ng trabaho gaya ng ginagawa mo ngayon. Di hindi magagalit si nanay pag uwi niya kasi may ginagawa naman akong kabuluhan. Alam mo, maswerte ka nga na may nanay ka na handang magpaaral sa'yo. Samantalang ako, gustong-gusto ko mag-aral pero wala namang magpapaaral. Kung ikaw na lang kaya ang mag-aral, mas nagmamarunong ka pa sa akin . Ewan ko sa'yo, Andres. Iwan na nga kita dyan. Uy, teka. Isama mo na lang ako. Wala akong kasama rito kapag umalis ka. Oo siya, sige na nga. Basta wag mo akong papahiya sa trabaho Sus, ako pa ba? Magaling yata ako magtrabaho, no? Ang yabang. Kala mo naman talaga Napailing na lang ako at patuloy na naglakad kasabay si Andres na talagang hindi na nagpaawat. Nakakaawa rin ang nanay niya. Nagtatrabaho sa ibang bansa para sana mapagtapos sila ng pag-aaral pero imbis na mag-aral, puro kalokohan ang ginagawa. Hindi naman sa masasabi kong kalokohan ang ginagawa ni Andres. Sa kanilang 3 magkakapatid, siya lang ang natatanging matino. Ang 2 mas nakakatanda niyang kapatid parehong nag-asawa ng maaga. Siya na nga lang sana ang inaasahan ng nanay niya pero mukhang mauuwi rin sa wala. Dahil nang huminto na ako sa pag-aaral, tuluyan na rin siyang huminto. Hanggang high school lang kasi ang kaya ni nanay kaya heto, kailangan ko na rin magtrabaho para naman makatulong sa 2 ko pang mga kapatid. Nang makarating kami sa sakahan kung saan kami mag-a-apply ng trabaho, nagtanong ako sa mga magsasaka kung sino ang kakausapin. Tinulungan naman kami ng isa sa kanila at itinuro ang isang maliit na barong-barong sa gitna ng taniman. Tao po? Tao po? May tao po ba dyan? Sinong hanap nila? Magandang araw po, Lola.
Pasensya na po kayo pero hinahanap po sana namin yung pwedeng pag-applyan ng trabaho bilang magsasaka. Kayo ba yung mga naghahanap ng trabaho? Opo. Ako po si Mucha. At ito naman pong kasama ko si Andres. Mukhang namang ang babata niyo pa. Ilang taon na ba kayo? 18 na po kami pareho la. Hindi na po kasi namin kaya mag-aral kaya maghahanap na lang po kami ng trabaho. Ganun ba? Sige, tingnan natin kung kaya nyo nang magsaka. Madali lang naman ang gagawin nyo ron. Mamimitas lang kayo ng mga kalamansi. Kayo po ba yung kakausapin namin? Sino pa nga bang kinakausap mo ngayon? Hindi ba't ako? Ay, pasensya na po kayo. Hindi niyo po kasi nasabi. Ako si Lola Clarita. Ako may-ari ng malawak na sakahang ito. Ang mabuti pa, sasamahan ko na kayo papunta sa parte ng sakahan kung saan nandun ang taniman ng kalamansi. May tao naman ako ron na gagabay sa inyo para makapagsimula na kayo. Talaga ho? Magsisimula na po kami agad? Abayo, mamimitas lang naman kayo ng kalamansi. Hindi ko naman na kayo kailangang i-eksamina kung marunong ba kayo nun, di ba? Syempre naman po. Marunong po kaming mamitas. Pasensya na po Medyo matanong, naninigurado lang po. Itanong mo sa akin habang naglalakad tayo patungo ron. Halina kayo. Itong kasama mo, Pipi ba yan? Bakit hindi nagsasalita? Ay, hindi po ako Pipi. Wala lang po akong masabi kaya nananahimik lang po ako. Umamin nga kayong dalawa. Hindi ko naman kayo hinuhusgahan, ano? Gusto ko lang makasiguro. Magkasintahan ba kayo? Naku, hindi po. Palagi po yung tanong sa amin ng kahit sino. Kung inaalala nyo po na baka nagtanan kami o buntis tong si Mucha, wag po kayong mag-alala. Makasisiguro po kayo na hindi po. Magkaibigan lang po talaga kami. Mabuti na ang malinaw. Ayoko may susugo ditong magulang ha at sasabihin kinonsinti ko kayo. Hindi po yan mangyayari. Mabuti kung ganon. Nandito na tayo sa taniman ng kalamansi. Malapit lang din po pala. Oo, magkakatabi-tabi lang naman ang mga taniman. At teka, nasa na ba si Salve? Salve! May bagong pasok na magsasaka. Nako, nasa na kaya yun? Ay, makukurot ko talaga ang singit ng babaitang yon. Salve! Nay, nandyan na ho. Naku, pasensya na ho kayo, nakaidlip po ako. Nakaidlip? Ang aga-aga pa nakaidlip ka na. Napuyat ka na naman sa makikipaglandian sa bago mong boyfriend, ano? Nanay naman, hindi po, ano? Ay sus! Hala, kumilos ka na riyan at asikasuhin mo na sila. Mabubulok na lang ang mga kalamansi kung walang pipitas, ha? Ikaw talagang babae ka. Babawasan kong sweldo mo pag ganyan ka ng ganyan, ha? Huwag naman, Nay. Bibili pa ako ng bagong kolorete sa bayan, eh. Ang landi mo talaga. O siya, Mutya. Andres, magpatulong na kayo rito kay Salve. Kapag sinalbahay kayo niyan, huwag kayong mangingiming magsabi sa akin, ha? Sige ho, Lola Clarita. Maraming salamat po sa mabilis na pagtanggap sa amin sa trabaho. Walang anuman. Sipagan niyo, ha? Sige ho, walang problema. Kaedad ng nanay ko si Aling Salve. Bagamat mukha siyang kirengkeng dahil sa estilo ng pananamit at postura, mabait naman siya. Itinuro niya sa amin kung anong mga dapat na gawin. Mula sa pamimitas ng mga tamang hinog na kalamansi, hanggang sa kung paano pinaghihiwa-hiwalay ang mga maayos na kalamansi sa may kaunting bulok na. Ang mga malapit ng mabulok, ipagbebenta raw sa murang halaga. Isang linggo mula nang nagsimula na kaming magtrabaho, wala namang naging problema. Maayos ang pakikitungo sa amin ni Aling Salve, pati na rin ang mga kapwa namin magsasaka. Hanggang sa isang araw, habang abala kami sa pagdidilig ng puno ng mga kalamansi, may napansin ako sa dulo ng taniman. Andres, nakikita mo ba yung maliit na barong-barong na yun? Ha? Saan? Ayun o, tingnan mong maigi. Hindi masyadong halata kapag hindi mo tinitigan. Oo nga ano. Kailan pa nagkaroon ng barong-barong dyan? Isa pa, sino magtatayo ng bahay sa parting yan ng sakahan? Nakakapagtaka nga no? Siguro itanong natin kay Aling Salve mamaya. Wag na. Baka mamaya sabihin masyado tayong ususero. Baka bahay-pahingahan lang yan. Oo nga no. Tingnan na lang kaya natin. Ikaw talaga. Mutya, wag na. Medyo malayo sa atin yan. Wag na nating masyadong ususain. Pero may mga tanim pang puno ng kalamansi sa parting yun. Gusto ko lang makita. Tara, lapitan lang natin. Ay nako. Makulit ka rin talaga. O siya, sige.
Tara, puntahan natin. Kung bahay pahingahan nga yun, baka pwede tayo magpahinga roon tuwing tanghali. Alam mo na, ang init kayang kumain ng tanghalian sa labas. Paano kung hindi? Paano kung taguan pala ng kayamanan ni Lola Clarita yan? Di mapapagkamalan pa tayo magnanakaw. Sinong tanga maglalagay ng kayamanan dyan? Malamang na magtatago siya ng pera sa hindi kita ng tao. Oo na, huwag ka nang maingay. O ayan, medyo malapit na tayo. Ano, may nakikita ka bang kakaiba? Parang bahay talaga eh. May nakatira yata. Lapitan na natin para hindi ka tanong ng tanong. Magandang idea yan. Tara, lapit pa tayo. Naku naman, ang kulit talaga. Dahil sa kuryosidad, lumapit kami ng tuluyan sa barong-barong na nakita ko. Nang makalapit, dahan-dahan kong sinipat ang loob. Sumilip ako sa bahagyang nakaawang na bintana. Tinitingnan kung anong naroon. Hanggang sa bigla na lang bumukas ang pinto. Abay, sino kayo? Bahay nga. Tinatanong ko kung sino kayo. Pasensya na ho kayo, Lolo. Na-curious lang ho kami kung anong meron dito sa barong-barong. Magsasaka po kami ni Lola Clarita, tagapitas ng kalamansi. Ganun ba? Hindi na dapat kayo nakakarating sa gawing ito. Ang layo nyo na sa taniman, no? Pasensya na po talaga kayo. Ito kasing kaibigan ko, akala niya bahay pahingahan. Umalis na kayo rito. Hindi ito bahay pahingahan. Bahay ko ito. Pasensya na ho talaga. Tara na, Mutya. Ikaw kasi. Ang sungit naman na matandang yun. Tumingin lang naman eh. Huwag na kayong pupunta rito. Kung hindi, isusumbong ko kayo kay Clarita. Opo, pasensya na po talaga kayo. Sino kaya yun? Parang ang laki ng karapatan niya. Hindi kaya siya ang asawa ni Lola Clarita? Huwag na tayong magtanong ng magtanong. At baka mawalan pa tayo ng trabaho. Maayos na tayo rito. Mahirap pa naman humanap ng ibang trabahong hindi nangangailangan ng kung ano-anong dokumento. Oo na, hindi na nga. Curious lang naman. Grabe yung matandang yun, oh. Nakakatakot. Hindi naman siya mukhang nakakatakot. Parang mabait naman. Naistorbo lang. Parang may tinatago ka mo. Sige, hayaan na natin. Bumalik na tayo sa pagdidilig ng mga puno ng kalamansi. Inaamin kong gusto ko talagang malaman. Natural lang naman siguro sa isang tao na makaramdam ng ganoon kung may nakita silang interesanteng bagay. Chismosa na akong chismosa pero yun talaga ang naramdaman ko. Pinilit ko lang na labanan at ipagsawalang bahala ang tungkol sa matandang lalaking yon. Mabilis ko lang din namang nakalimutan lalo na nang makatanggap na kami ng una naming sweldo. Ay! Ang bango ng perang pinaghirapan. Ano kayang pwedeng bilhin dito, no? Tara, daan tayo sa ihawan. Basta libre mo, syempre payag ako. Ba't bagong sweldo ka rin Bakit kailangan kitang ilibre? Kasi itong perang kinikita ko, ibibigay ko kay nanay ang kalahati para pandagdag ng budget sa bahay. Tapos itong natira, kalahati nito, panggastos ko at yung kalahati naman, ipon ko para sa pag-aaral ko sa susunod na taon. Grabe, ang dami na palang nakalaan dyan sa pera mo. Palibhasa kasi, sa'yo lang ang pera mo. O siya, sige, ililibre na kita. Kawawa ka naman eh. Yun! Minsan talagang nakakatuwa ka rin, Andres. Minsan lang, hindi araw-araw. Oo, kasi madalas nakakainis ka. Tara na, nagugutom na ako. Tingnan mo to, akala mo naman siya magbabayad kung makapagpamadali. Niyaya mo ako eh, tapos ngayon magrereklamo ka. Teka lang, si Lola Clarita ba yun? Oo nga ano kayang bit-bit niya? Balde? Papunta siya ron sa barong-barong na nakita natin nung isang araw. Mutya, pabayaan mo na. Chismosa ka talaga eh. Baka nga asawa ni Lola Clarita yun, no? Kaso, anong gagawin niya sa timba? Tara na, gagabihin na tayo. Kakain pa tayo ng ihaw-ihaw, di ba? Oo nga, tara na. Bakit ko ba kasi nakita si Lola Clarita? Natural na makita natin si Lola Clarita dahil taniman niya to. Nilingon ko pa ulit si Lola Clarita na papalayo na ng papalayo mula sa amin bago ako nagpatuloy sa paglalakad kasabay si Andres. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing iniiwasan ko ng isipin ang tungkol sa matandang lalaking nakilala namin, palagi ring nagkakaroon ng paraan para bumalik ang atensyon ko ron. Na para bang may bumubulong sa akin na muling maging interesado sa barong-barong na yon.
hanggang sa hindi ko na natiis pa. Isang araw nang hindi nakapasok si Andres sa trabaho dahil kinailangan niyang bantayan ng may sakit niyang pamangkin, sa sobrang pagkabagot, nagawa kong tanungin si Aling Salve. Aling Salve, hindi naman sa pagiging tsismosa, no? Pero pwede ko po bang malaman kung sino yung matandang lalaking nakatira doon sa dulo ng taniman ng puno ng kalamansi? Alin? Saan? Ayun, doon po. Naku ha, Mutya, wag mo naman akong tinatakot. Oo po, hindi naman po kita tinatakot eh. May nakatira talagang matandang lalaki dyan. Pinupuntahan pa nga po ni Lola Clarita kaya na-curious ako. Sino po ba yun? Matagal nang patay ang tatay ko, Mutya. Ikaw wag kang mananakot ng ganyan sa akin. Pero hindi naman po ako nananakot. Kahit si Andres. Nakita at nakausap din niya. Ay, masyado kasi kayo mapang-usisa kaya minumulto kayo ng tatay ko eh. Kung ano man ang nakita nyo, kaluluwa niya na yun. Aling Salve naman eh. Simula ngayon, wag na kayong pumunta sa dulong parte ng taniman. Sige kayo, at baka makita nyo pa ulit si tatay. Ang ibig niyo pong sabihin, tatay mo ang nakatira sa barong-barong na yun? Oo, dyan tumira ang tatay ko simula nung masiraan siya ng bait. Itinali siya ni nanay sa loob niyan dahil nawawala yun sa sarili kapag biglang tinatamaan ng kabaliwan. Mabuti na nga lang at namatay na siya nung nakaraang taon. Hindi sa sinasabi kong gusto kong namatay ang tatay ko ha, pero mas maigi na yun. Kesa pareho silang nahihirapan. Sigurado po ba talaga kayong patay na siya? Patay na nga! O sige, yung nakita mo ba? Puti na mahaba ang buhok, payat at may malaking nunal sa noo, tapos mukhang masungit. Oo, ganun nga ang itsura niya. O, edi si tatay nga. Naku, Mutya, kinilabutan ako bigla. Tatay, pakiusap. Manahimik ka na sa langit, tay. Huwag ka nang manakot ng mga magsasaka ni nanay. Wala naman sigurong taong magsisinungaling tungkol sa pagkamatay ng tatay niya, kaya naniwala ako kay Aling Salve. Matinding kilabot ang naramdaman ko sa puntong hindi na ako lumilingon sa direksyon kung nasaan ang barong-barong. 5:00 nang matapos ang trabaho, hindi na ako nagpatagal pa sa taniman ng kalamansi at nagmamadali na akong umuwi. Dumiretso ako sa bahay ni na Andres na kasalukuyang nag-aalaga pa rin ng pamangkin niya dahil wala pa ang mga magulang nito. Nanganak kasi ang asawa ng kuya niya at siya lang ang pwedeng magbantay sa anak na panganay nito habang wala pa sila. Oh, Mutya, bakit napadaan ka pa rito sa bahay? Sana umuwi ka na. Parang ayaw mo na makita ang pagmumukha ko kung makapagsalita ka ng ganyan ah. Ha? Hindi naman sa ganun. Alam ko naman pagod ka, kaya dapat hindi ka na dumaan dito. Gusto kong dumaan, lalo na't may sasabihin ako sa yung importante. Tungkol saan? Baka pwedeng papasukin mo muna ako, no? Pagod na kaya ako sa katatayo. Ay, oo nga. Halika rito sa loob. Gusto mo ba ng kape? Hindi na. Kailangan ko lang maglabas ng takot at kaba. Bakit? Anong nangyari? Kasi, natatandaan mo yung matandang lalaki na nakita natin sa barong-barong, di ba? Sabihin mo nakita mo rin siya. Oo, nakita ko rin siya. Bakit ba? Ang sabi ni Aling Salve, tatay niya raw yun. Ano naman kung tatay niya pala? Tatay niya yun na 1 taon ng patay. Kaya, yung nakita natin, multo na pala. Mutya, wag mo akong pinaglololoko ha. Buhay na buhay yung matandang nakita natin. Pinagalitan pa nga tayo. Yun nga, pero pinipilit niya sa akin ni Aling Salve na tatay niya yun. Tirik pa ang araw nung nakita natin siya. Paano nangyaring multo? Hindi ko rin alam, Andres. Pero isipin mo nga, magsisinungaling ba siya tungkol sa pagkamatay ng tatay niya? Oo nga no. Ano, yun lang yun? Hindi ka man lang ba natatakot? Kinilabutan din naman ako. Tingnan mo mga balahibo ko nagtayuan. Pero kung multo nga, ibig sabihin lang nun, mukha rin palang tao lang ang mga multo, no? Oo nga, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na multo yun eh. Kaya minsan talaga masama rin maging makaisyoso eh. Tingnan mo nangyari sa atin ngayon. Nakakita pa tuloy tayo ng multo. Magtatrabaho pa ba tayo ron? Bakit naman hindi? Hindi naman tayo sinaktan ng multo. Hindi rin naman tayo tinakot eh. Pinaalis lang tayo. Nakakakilabot kasi eh. Parang ayoko na nga pumunta sa parteng yun ng taniman. Alam mo, mabait na multo naman siguro yun. Kasi kung masama siya, baka pinapasok pa tayo ron sa barong-barong tapos doon tayo pinatay sa takot.
Oo nga no, pinapaalis pa tayo. Hindi tayo gagambalain ng multo basta hindi rin natin gagambalain. Sabagay, tama ka. Saka maayos ang pasahod ni Lola Clarita. Hindi na tayo makakahanap ng ganong klaseng amo, no? Hindi na lang tayo masyadong gagawiran kung hindi kailangan. Oo, ganun na nga. Pero sa ngayon, ang mabuti pa umuwi ka na dahil dumidilim na. Maya-maya lang magsisimula ng magsara ng pinto at bintana ang mga tao. Baka mamaya may makasalubong ka pang multo dyan sa daan. Ano? Hoy! Huwag kang ganyan ah! Ako lang mag-isang uuwi. Hindi mo na lang kasi pinagpabukas ang pagpunta dito eh. Tingnan mo sa labas, madilim na. Samahan mo na kaya ako pa uwi. Ihatid mo na ako. Ano ko ba naman? Iiwan ko ang pamangkin kong bata kaysa sa'yo na 18 anyos na? Umuwi ka na ngayon habang may mga tao pang naglalakad dyan sa labas. Nakakainis naman. O sige na, aalis na ako. Mag-ingat ka ah. O kaya tumakbo ka na lang. Baka makita mo ang tatay ni Aling Salvi sa daan. Salbahe ka talaga, Andres. Sising-sisi talaga ako na dinaanan ko pa si Andres imbis na dumiretso sa bahay. Dahil paglabas ko, madilim na. Sa baryo namin, bibihira na lang ang naglalakad ng 6:00 ng gabi. Kaya ang ginawa ko, tumatakbo ako sa tuwing wala akong makakasalubong na tao at pag meron man, magkukunwari akong naglalakad ng dahan-dahan. Ganon ang ginawa ko hanggang sa... Butya! Ay, Mutya! Oy! Lola Clarita naman, tinakot niyo naman po ako eh. Bakit ka ba kasi kumakaripas ng takbo para kang timang? Ano po, nagmamadali na po kasi ako umuwi at baka pagalitan ako ni nanay. Kanina ang 5:00 pang uwian nyo. 6:00 na. Hindi ka pa nakarating sa inyo? Hindi pa po, may dinaanan pa po kasi ako eh. Kayo po, ano pong ginagawa niyo rito, gabing-gabi na? Wala. Naku, naglalakad-lakad lang ako. Exercise ba? Exercise po? Sa gabi? Ano naman ngayon? Naku, umuwi ka na nga. Itutuloy ko pang paglalakad ko eh. Sige ho. Bakit po parang kinakabahan ka? At saka, palingalinga po kayo sa paligid. May hinahanap po ba kayo? Wala. Madilim kasi. Tinitingnan ko ang daan. Huwag na po kayo maglakad-lakad sa gabi. Umuwi na po kayo. O kaya naman, magpasama po kayo kay Aling Salve kapag lalabas kayo ng gabi. Matanda na po kayo para maglakad ng mag-isa. Oo na. Umuwi ka na. Umuwi na rin po kayo ah. Oo, uuwi na ako. Ay, nasa na ba kasi yun? Ano pong nasaan na? Yung... Ay wala. Basta, umuwi ka na nga. Bakit ba kinakausap pa kita? Ano pong hinahanap nyo? Baka ho matulungan kitang hanapin. O siya, ganito na lang ha. May napansin ka bang matandang lalaking dumaan dito? O kahit nakasalubong mo kanina? Nako, wala po ako napansin eh. Ano po bang itsura? Wala. Ay, sige na, mauuna na ako. Diyan ka na. Sino kayang hinahanap nun? Napailing na lang ako saka nagsimula muling tumakbo pa uwi ng bahay imbis na isipin pa si Lola Clarita. Naroon pa rin kasi ang takot ko sa multo. Saka ko palang napagtanto ang napag-usapan namin nang makakatulog na ako. Sino kaya yung hinahanap niyang matanda? At bakit para siyang aligaga? Kung ano-anong tanong ang bumagabag sa isip ko kaya nahirapan akong makatulog. Hala, Diyos ko po multo. Ano ko ba naman, Mutya? Ginulat mo ako ah. Ano? Mukha na rin ba akong multo? Kung makakibo ka naman dyan, takot na takot. Ba't ba naman kasi ganyan na itsura mo? Ay nako Andres, mahabang kwento na hindi ko na gustong pag-usapan. Magtrabaho na lang tayo. Pero ayos ka lang ba? Mukhang napuyat ka kagabi ah. Oo, puyat na puyat talaga. Pero huwag mo na nga tanungin kasi ayoko nga pag-usapan. Tungkol pa rin ba sa multo yan? Sabi na nga ayokong pag-usapan, ang kulit po talaga no. Sabi ko nga, hindi na. Oh, Mutya! Andres! Ano ba pinagtatalunan yung dalawa dyan? Naku, hindi ito ang oras para magtalo. Dahil Diyos ko, nakakatakot ang balitang nasagap ko. Bakit po? Ano pong nangyari? Ito na nga, may bangkay daw na natagpuan malapit sa ilog. Isang babaeng tuyong-tuyo ang katawan. Naubos ang dugo, pero tanging 2 tuldok lang na butas sa leeg ang nakitang sugat sa kanya. Hala, ano yun? Vampira? Vampira nga raw! Pero totoo bang may mga vampira? Naku, walang ganun ano. May naikwento po sa amin ng tatay ko noon tungkol sa aswang na mandurugo.
Ganyan din po ang ginagawa ng mandurugo. Naninipsip ng dugo ng tao. Ah, parang vampira dito sa atin pero aswang lang ang tawag. Ang galing din no? Pati mga ganyan may Pinoy at Amerikanong lahi rin. Ano pong magaling doon? Nakakatakot. May namatay na nga pong tao. Ay, pasensya na. Namanghalang ako sa kung paano nagkaroon ng ibang tawag dito sa atin yung mga parang vampira. Pero ayun na nga, iniimbestigahan na nila kapitan ang nangyari. Mga anong oras daw po nangyari? Bakit mo tinatanong? May alam ka ba? Nagtatanong po ako para sana maiwasan ko lumabas ng bahay sa ganyang oras. Mahirap na. Sa bagay, tama ka rin. Ayun nga, mga 6:00 daw ng gabi. Ang aga naman. Yun nga 5:00 pa naman kadalasan ang tapos ng trabaho. Ano kaya kung mas agahan nyo yung pasok, tapos 4:00 ng hapon na namin kayo pauuwiin? Kasi nakakatakot din talaga, hindi ba? Kaya naman ho namin gumising ng maaga. Kesa matakot na baka may makasalubong kaming aswang sa daan habang pauwi. Kung ganon, sasabihan ko si nanay tungkol dito. O siya, iwan ko na muna kayo dyan at kakausapin ko na si nanay. Ay Diyos ko, ano na bang nangyayari sa mundo? Mutya, bakit namumutla ka dyan? Kasi yung oras na namatay yung sinasabi ni Aling Salve, yun din yung oras na lumabas ako ng bahay nyo. Tapos, nakasalubong ko si Lola Clarita. Nakasalubong mo siya? Bakit hindi mo man lang binanggit sa akin kanina? Kasi nga ayoko na sanang pag-usapan. Kaso, ngayong nabanggit na, naisip ko na naman ulit. Ano ba kasi talaga nangyari? Ikinuwento ko kay Andres ang nangyari kagabi nang magkasalubong kami ni Lola Clarita. Ewan ko ba, pero hindi ko maiwasang isipin na may koneksyon yung nangyaring pagpatay sa isang babae at sa pagiging aligaga ni Lola Clarita habang may hinahanap siyang matanda. Hindi kaya yung matandang sinasabi ni Lola Clarita ay yung asawa niyang binanggit ni Aling Salve na namatay na noong nakaraang taon pa? Paano kaya kung nagsinungaling lang pala si Aling Salve? Naku, Mutya, ikaw lang ang makakaisip niyan. Sige nga, kung yung asawa ni Lola Clarita ang may gawa nun, paano? Paano sinasabi mo dyan? Paano niya nasipsip ang dugo ng babae? Ano yung matandang yun? Mandurugo? Di sana aswang din si Aling Salve. Ewan, basta! Kung ano-ano pumapasok sa isip ko Baka nga maling hinala lang. Masyado lang talaga akong praning. Praning lang talaga. Ang mabuti pa, tumuloy na tayo sa pagtatrabaho at nang makauwi tayo ng maaga. Ihahatid na kita sa inyo mamaya pag uwi. Para hindi ka na mag-isip na mag-isip. Nag-aalala na ako sa iyo Baka mabaliw ka. Ano? Sira ulo ka. Bakit, hindi ba? Pati ba naman yan poproblemahin mo pa? Diyan nagsisimula ang pagiging baliw sa pag-iisip ng husto kahit wala namang dapat isipin. Imbes na patulan pa, inirapan ko na lang si Andres. Pilit ko na lang talagang ipinagsawalang bahala ang sinabi niya na baka nga masyado lang akong namumroblema sa isang bagay na hindi naman konektado sa akin. Pero habang dumadaan ang mga araw, naging sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao. Sa pagkakataong ito, wala nang natatagpo ang bangkay. Hindi na alam kung buhay pa ba o naglayas lang yung taong nawawala. Lahat ay kinakabahan na, maging kami. Kaya lang, alam naming hindi hihinto ang mga araw dahil lang sa takot. Kailangan naming magpatuloy sa buhay at magtrabaho para sa pang-araw-araw na makakain namin. Umaga habang naglalakad kami ni Andres papasok sa trabaho, nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa balitang nasagap niya. Hindi na tayo dapat mag-alala tungkol sa aswang na mandurugo. Ano? Nahuli na ba? Ilan sa mga nawalang tao umuwi na sa bahay nila. Yung si Chuchay, nakipagtanan pala sa adik niyang syota. Nagsisi na kaya umuwi. Yung si Ate Ellen, ayun, tumuloy pala ng ilang araw sa kapatid niya para takasan ng asawa niyang si Kuya Edgar kasi nambubugbog. Yung babaeng nakita nilang ubos ng dugo. Ang sabi ng mga pulis, isang malaking ahas lang daw ang may gawa nun. Kinagat sa leeg, tapos nilunok ng buo at iniluwa uli. Kaya pala naubos ang dugo. Ganon raw ang nangyari. Ganon? Ibig sabihin pala natakot tayo sa wala? Oo, kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Baka ibalik na rin sa 5:00 ang uwian natin dahil wala naman palang panganib. Yung ahas nahuli na? Kaya nga napagtagpi-tagpi nila ang tunay na nangyari dahil nahuli na. Ay, salamat naman sa Diyos kung ganon. Mahirap din mag-alala araw-araw. Kaya nga
O eto na basket mo, magsimula na tayo magtrabaho. Akin na! Andres, tingnan mo. Papunta na naman si Lola Clarita dun sa barong-barong. Hayaan mo na. Baka naman kasi namimiss niya lang ang asawa niya kaya siya punta ng punta dun. Ikaw naman kasi, masyado mong pinapansin lahat ng bagay. Ay nako, siguro hindi mo rin talaga ako maiintindihan dahil babae ako. Baka natural talaga sa amin ang pagiging tsismosa. Sa bagay, ganyan din ang ate ko at ang asawa ni kuya. Tara na nga, makapagsimula na nga ng pagpitas ng kalamansi. Imbis na kung ano-ano pang isipin, nagtrabaho na lang kami. Maayos naman ang lahat nung umagang yon. Kahit papaano, nabawasan ang kaba tungkol sa kakaibang pangyayari sa baryo namin. Kaya lang, may pangamba pa rin talaga sa dibdib ko. Lalo na't nakikita ko si Lola Clarita na pabalik-balik sa barong-barong na nasa dulo ng taniman. Nakakastorbo talaga sa ginagawa ko yung ginagawa niya. Para na naman kasi siyang aligaga. Hindi ko maiwasang mapasulyap sa tuwing babalik siya na may dalang timba. Hanggang sa medyo napalapit na ako sa bandang dulo ng taniman. Unti-unti kong napansin ang bitbit niyang timba. Para bang may kakaiba. Kulay pula ang laman nun. Bagay na ipinagtaka ko. Lola Clarita, ayos lang po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Lumayo kayo rito, Mucha. Doon kayo banda mamitas ng mga kalamansi. Po? Pero sayang naman ang kalamansi rito. Tama na ang pagkahinog eh. Kung ganon, wag mo na akong pansinin. May ginagawa lang ako. Ano po bang laman ng timba niyo? Sinabi na ngang wag nyo na nga akong pansinin. Abay, napakakulit mo na namang bata ka. Mutya, ikaw talaga, halika na. Huwag mo nang pinapansin si Lola Clarita. Sabi ko naman sa'yo. Pero Andres, may kulay pula sa timba na bitbit niya. Ano kaya yun? Malilintikan talaga tayo sa sobrang usisera mo. Pabayaan mo na siya. Aray ko! Diyos ko! Hala ka! Lola Clarita? Dugo? Dugo po ba yan? Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ang kumalat sa lupa. Napakaraming dugo na parabang hinigop mula sa isang hayop o baka tao. Hindi kaagad nakapagsalita si Lola Clarita. Kabado siya habang pilit na nililinisan ang mga dugong nagkalat hanggang sa tila natauhan siya. Huminto siya sa pagpupunas at nag-angat ng tingin sa amin. Hindi ito sa tao. Dugo ito ng baboy. Wala naman po kaming sinasabing sa tao yan, Lola Clarita. Ano bang ginagawa nyo? Bakit po kayo may dugo ng hayop? May kinatay kasi akong baboy. Inaalis ko yung dugo dahil gagawin kong dinuguan. Ganun po ba? Bakit po hindi kayo humihingi ng tulong sa amin? Si Aling Salve, nasaan po ba siya? May sakit si Salve kaya hindi niya ako matulungan. Ang mabuti pa, tulungan niyo na lang ako sa paglilinis at paglilipat ng dugo. Sige ho. Mutya, sasama ka ba? Oo, sige. Bakit namumutla ka dyan? Sino bang hindi mamumutla kung ganyan na makikita? Akala ko kung ano na, dugo lang pala ng baboy. Tulungan niyo na ako para matapos na ito. Dapat po kanina pa kayo nagpatulong eh. Hindi na dapat kayo nagpapakahirap ng ganyan dahil matanda na po kayo. At saka, para saan ba ang pagkatay nyo ng baboy? Pwede bang wag na kayo maraming tanong? Tulungan niyo na lang ako. Ay, opo. Pasensya na ho, Lola Clarita. Tara na, Mutya. Dito! Pumasok kayo rito sa loob. Opo, sige po. Ewan ko ba, pero habang papunta kami sa barong-barong, namutawi ang kaba sa aking dibdib. Natatakot ako sa kung anong pwede naming makita, lalo pat hindi pa rin nawawala sa isip ko ang sinabi ni Aling Salve noon na multo ng tatay niya ang nakita namin ni Andres. Pero imbis na sa loob ng barong-barong, dinala kami ni Lola Clarita sa likod nito. May maliit na silong doon kung saan naunang bumaba si Lola Clarita. Nag-aalangan pa nga akong sumunod pero hinawakan ni Andres ang kamay ko para mapanatag akong sumama. Pagkababa namin sa hagdan, naabutan namin doon ang baboy na tinutukoy ni Lola Clarita. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita ko ng baboy na kinatay pero nandiri pa rin ako sa itsura nito. At paanong hindi? Parang pinaglaruan lang kasi ang paghiwa ng tiyan nito. Lola, kayo lang po ba ang gumagawa ng paghiwa niyan? Oo,
Wala naman akong aasahang gagawa niyan kaya ako na. Ang dami niyo pong trabahador na lalaki pero hindi niyo po ginawa. Kahit sa akin po, sana nagsabi kayo. Tumutulong ako sa pagkakatay ng baboy tuwing may handaan sa bahay. Ayoko maistorbo kayo sa pagtatrabaho. At saka, dagdag bayarin pa kung sakali. Ganun pa rin naman ho ngayon. Kailangan niyo pa rin po ng tulong. Ayun na nga. Maaasahan ba kitang maghiwa ng mga laman nito? Sige ho, pwede naman. O siya, sige. Yung sweldo mo na lang para ngayong araw ang dadagdagan ko. Ikaw naman, Mutya. Ayos lang ba? Kung tulungan mo akong magdala ng dugo papunta dun sa may bahay ko sa kabila. Ilalagay ko kasi yan sa frigider Sige ho, ayos lang naman po sa akin, Lola Clarita. O siya, simulan na natin bago pa tayo abuti ng gabi. Andres, eto yung kutsilyong gamitin mo, matalas yan. Kaya hindi ka mahihirapan. Pagkatapos mahiwa, ilalagay ko sa malalaking lalagyan at iimbak sa frigider, gaya nitong mga dugo. May handaan po bang gaganapin? Anong klaseng hiwa po ang gagawin? Ganito kasi yan. Sorpresa lang kasi ito Kaarawan ni Salve sa susunod na linggo. Kaya paisa-isa na akong naghahanda ng mga panghanda ko sa kanya. Ganun po ba? Kaya pala ginagawa niyo po ng pasikreto. Oo, kaya huwag kayong maingay tungkol dito Baka bukas bumalik na si Salve at kapag nalaman kong nalaman niya, malilintikan kayong dalawa sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Lola Clarita. Magaling naman po ako magtago ng sikreto. Ewan ko lang dito kay Mutya. Ano ka ba naman, Andres? Parang sinisiraan mo pa talaga ako kay Lola Clarita. Siyempre naman po, hindi ko pagsasabi. Hindi nasasaya si Aling Salve kung hindi sorpresa. O siya, sige. Aasahan ko kayong dalawa Tinulungan nga namin si Lola Clarita. Mabuti na lang at marunong si Andres sa pagkatay ng baboy habang ako naman ang tumulong kay Lola Clarita sa paghahatid ng dugo at ng mga laman ng baboy na ilalagay sa frigider. Ang totoo niyan, medyo nag-aalangan pa rin talaga ako sa mga katuwiran ni Lola Clarita. Nakakapanghinala ang kinikilos niya na para bang nagsisinungaling siya. Kaya habang abala kami sa paglilipat ng mga karne ng baboy sa loob ng frigider, hindi ko naiwasang magtanong. Lola Clarita, ano pong ulam malulutuin niyo sa birthday ni Aling Salve? Baka ho pwede akong makatulong para naman hindi kayo mahirapan. Hindi ko pa naiisip. Hindi kasi kami naghahanda tuwing birthday Ngayon ko lang to gagawin. Ganun po ba? Ano po bang paboritong ulam ni Aling Salve? Baka pwedeng yun ang iluto natin. Ang paborito niyang ulam? Yun lang. Hindi ko kasi alam kung anong paborito niya. Opo? Pero imposible naman po, kayo ang nanay niya. Matagal akong nagtrabaho sa ibang bansa kaya hindi ko nasubaybayan ang paglaki ni Salve. Neto na lang ako umuwi. 5 taon pa lang nakalipas. Ganun po ba? Siguro ho, magluto na lang po tayo ng mga karaniwang handa sa birthday. Tulad ng menudo, adobo, ganun po. Gusto niyo po ba? Tutulong po ako. O sige, walang problema. Magpapasalamat na agad ako sa iyo para sa pagboboluntaryo mo. Wala pong problema yun. Ang totoo nga po, mabait naman po kayo kahit medyo masungit. Maayos naman din po kayo magpasweldo. Hindi tulad ng mga nababalitaan namin na tinitipid ang mga trabahador. Alam ko kasi ang pakiramdam na maging isang trabahador. Kaya hanggat makakaya ko, binibigay ko ang tama at patas para sa inyo. Hindi po lahat kagaya nyo. Sana po hindi kayo magbago. Ay, hindi talaga, tara na. Bumalik na tayo sa may silong at dumidilim na. Sige ho, Lola. Dumidilim na nga ang langit nang lumabas kami ng bahay ni Lola Clarita. Nang makita niya ang unti-unting paglamo ng dilim sa kalangitan, mas bumilis ang paglalakad niya. Panay din ang sulyap ni Lola Clarita sa langit na para bang binapantayan nito. Ewan ko ba pero hindi ko maiwasang manmanan ang kinikilos niya. Hanggang sa biglang nabaling ang atensyon ko sa malakas na sigaw ni Andres. Tulong! Lola Clarita! Tulungan niyo ako! Bilisan po Nakiusap! natin mo kami Tulong! nangyayaring masama kay Andres! Ay, Diyos ko! Hindi ko napansin ang oras. Bilisan natin, dali! Kumaripas kami ng takbo. Pero bago pa man kami makarating, naabutan namin si Andres na tumatakbo mula sa isang nilalang na lumilipad mula sa taas. Namilog ang mga mata ko, lalo na nang unti itong lumalapit. Kung titingnan mukhang ibon pero hindi ordinaryo. Napakalaki nito.
kasing laki ng tao. Andres! Bilisan mo ang pagtakbo, dali! Mandurugo! Isa pong mandurugo! Dalian mo, pumarito ka! Imbis na tumakbo kami palayo, naghintay si Lola Clarita. Kaagad na inabot niya ang kamay ni Andres at saka hinatak papunta sa likod niya. Pinanatili niya kami roon habang nakadipa ang mga braso. Tila ba hinaharangan kami mula sa nilalang. Hindi ang mga batang ito! Umalis ka na! Uhaw na ako. Gutom na gutom. Umalis ka na kung ayaw mo masaktan! Agad naglabas ng tila anting-anting si Lola Clarita. Itinapat niya yon sa mandurugo na aswang at sa isang iglap, para bang natakot ito. Agad itong nag-iba ng direksyon at ipinagaspas ang mga pakpak palayo sa amin. Nang tuluyan na itong makalayo, saka kami hinarap ni Lola Clarita. Andres, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Hindi po, Lola. Nakatakbo po agad ako nung marinig ko yung pagaspas niya. Ay, Diyos ko. Diyos ko, salamat naman. Pasensya na kayo ha, at kinailangan yung magtrabaho ng ganitong oras. Sige na, magsiuwi na kayo. Pero Lola, yung mandurugo! Paano kung pumunta yun sa mga kabahayan? Hindi siya pupunta sa lugar kung saan alam niyang magiging delikado siya. Eto, maglagay kayo ng bawang sa mga bulsa ninyo. May bawang po ba kayong dala? Oo, palagi akong may dalang bawang. Hindi ako nagpapawala nito. Sige na, umuwi na kayo bago pa mas lumalim ang gabi. Paano po kayo, Lola Clarita? Baka bumalik yung aswang at masaktan kayo. Hindi niya ako masasaktan. Kita niyo naman kung gaano siya katakot sa suot kong anting-anting, hindi ba? Pero, Lola Clarita... Halika na, Mutya. Tama si Lola. Takot sa kanya ang aswang kaya tayo dapat nang umalis. Halika na. Sigurado po kayo ha? Babalik po kami bukas ng umaga. Oo, sige, umuwi na kayo. Pero teka, may ipapaalala muna sana ako sa inyo eh. Ano po yun? Huwag niyong sabihin sa kahit na sino ang nakita niyong nilalang. Pero bakit po? Kasi magdudulot lang yun ng labis na takot sa mga tao tulad ng nangyari noon. Pareho kami ni Andres na hindi makapagsalita habang lakad-takbong binabagtas ang daan pa uwi ng bahay namin. Parang hindi ako makahinga sa nasaksihan. Saka lang kami nakahinga ng maluwag nang makarating na kami sa kabahayan kung saan may mga tao pang palakad-lakad. Mga taong inakalang ligtas na ang lumabas sa gabi dahil sa isang kasinungalingan. Mandurugo nga talaga ang gumawa nun sa babae. Sa babae na... Yung namatay nung nakaraan, yung babaeng naubos ang dugo. At kung hindi ako nailigtas ni Lola Clarita, malamang ganun din ang kinalabasan ko. Alam mo, may kakaiba talaga kay Lola Clarita. Parang may tinatago siya sa atin. Ayoko nang alamin niya, Mutya. Ang totoo, ayoko nang pumasok sa taniman ng kalamansi. Ano? Pero bakit? Pagkatapos ng nangyari kanina, hindi ka pa ba natatakot? Paano kung bumalik yun? Magdala lang tayo palagi ng bawang at asin. Kailangan natin ng pera, di ba? Oo nga, pero mas pipiliin mo pa ba ang pera kaysa sa kaligtasan? Ligtas nga ako mula sa aswang. Pero hindi sa gutom. Kung ayaw mo pumasok doon, tiwag. Basta papasok pa rin ako. Hindi na lang ako magpapagabi. Pero Mutya, mas mabuting huwag ka nang pumasok doon. Ayoko. Kailangan ko mag-ipon ng pera para sa pag-aaral ko sa susunod na taon. Huwag ka na mag-aral. Ako ang mag-aaral para sa ating dalawa. Ano ka mo? Bakit? Kapag nag-aral ka ba, ibig sabihin ba nun makakapag-aral na rin ako? Ako na mag-aaral para maging maayos ang buhay natin balang araw. Ewan ko sa'yo. Sira ulo. Diyan ka na nga. Pakasalan mo lang ako. Ano? Ano bang sinasabi mo? Nasisiraan ka na ng bait, Andres. Hindi pa tayo mamamatay para sabihin mo yan sa akin. Ano ko ba, Mutya? Seryoso ako. Mag-aaral ako ng mabuti. Maghahanap ako ng maayos na trabaho. Higit pa sa isang magsasaka. Tapos magpakasal tayo. Kadiri ka, Andres. Bahala ka dyan. Pakiramdam ko na nayo lahat ng balahibo ko sa narinig ko mula kay Andres. Hindi ko na siya hinintay pa. Kumaripas na ako ng takbo kahit na naririnig kong tinatawag niya pa ako. Naiinis ako sa kanya. Bakit kailangan niya pang sabihin yon? Ngayon, hindi ko na alam kung paano pa ako titingin ng diretso sa kanya. Parang biro lang sa kanya lahat ng yon pero ibang dating sa akin. Buong gabi tuloy akong tulala sa kakaisip. Nawala ang takot ko sa mandurugong aswang.
Kinabukasan maaga akong dumiretso sa taniman ng kalamansi. Naroon na ang ilang mga kasamahan ko sa trabaho maliban kay Andres. Ay, hindi talaga siya pumasok. Ano nangyari kay Andres? Bakit wala siya? Ah, hindi ko po alam eh. Hindi mo alam? Akala ko ba may relasyon kayo? Bakit hindi mo alam? Hindi po magkaibigan lang po kami. Alam ko na. Nag-aaway kayo ano? Naku, kayo talaga mga bata pag nag-aaway pati trabaho damay. Hindi ko nga po siya boyfriend. Aling Salve naman eh. Oo na, hindi na nga kung hindi. Tara na at magsimula na tayong magtrabaho. Magaling na po ba kayo? Ang sabi ni Lola Clarita, nagkasakit ka raw po kaya hindi ka nakapasok kahapon. Oo, ayos na ako. Medyo hindi pa magandang pakiramdam ko pero mas gusto kong kumikilos kapag ganito. Parang mas hindi lang ako gagaling kung nakahiga lang ako maghapon sa bahay. Sigurado po kayo Oo, magbabalot na lang naman tayo ng mga kalamansi ngayong araw Darating na yung truck para kunin yung mga ibebenta sa bayan. Sige ho. Aling Salve, pwede ko po bang malaman kung kailan ang birthday mo? Sa susunod na linggo, bakit? Reregaluhan mo ba ako? Wala po. Natanong ko lang. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang malamang totoo na birthday ni Aling Salve sa susunod na linggo. Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling si Lola Clarita. Kahit kasi mabait siya, may kutob ako na may tinatago siyang kakaiba. Nagpatuloy ang buong araw. Kinaya ko namang wala si Andres. Medyo nagtatampo lang talaga ako. Siya itong may gusto na sumama sa akin sa pagtatrabaho rito sa taniman, pero sa huli, iiwan niya rin pala ako. Oh, mga kasama! Tama ng pagtatrabaho! Habilin ni Nanay Clarita na wag nang magpapagabi simula ngayon Hanggang 4:00 na lang tayo ulit. Sige po, Aling Salve. Magliligpit na po ako. Mutya, Oh, Andres! Bakit hindi ka pumasok ngayong araw? hindi na po ako papasok sa trabaho simula ngayon. Pasensya na ho kayo at hindi agad ako nakapagpaalam sa inyo pero nakapagsabi na po ako kay Lola Clarita kanina. Kung gano'n, anong ginagawa mo rito? Susunduin ko po si Mutya. Akala ko ba wala kayong relasyon? Bakit kailangan mo pa siyang sunduin? Wala nga po. Magkakaroon pa lang. Naku, ang swerte mo naman dito kay Andres Mutya. Andres, ano ka ba naman? O siya, mauna na ako sa inyo Ang tamis talaga ng unang pag-ibig. Ikaw talaga? Bakit may pasundo-sundo ka pa talaga sa akin? Tungkol sa sinabi ko sa'yo kagabi, mukhang nabigla yata kita. Masyado akong nagmamadali. Hindi muna kita tinanong. Ang mabuti pa, liligawan muna kita. At sa tingin mo ba, papayagan kita? Magkaibigan tayo, Andres. Hindi dapat tayo nagliligawan o nagkakaroon ng mas malalim pang relasyon. Basta, hanggat wala kang boyfriend, liligawan kita ng liligawan hanggang sa mapasagot din kita. Sa gwapo kong to, imposibleng hindi ka mahulog sa akin. Ewan ko sa'yo. Ngayon wala ka ng trabaho. Anong gagawin mo, ha? Magiging tambay? Ayoko sa tambay. Nag-enroll na ako sa eskwelahan kahit medyo huli na. Pinayagan naman nila ako basta magpasa lang ako ng special project. Para sa'yo, mag-aaral ako. Natakot ka lang sa mandurugong aswang, may gusto ka na agad sa akin? Matagal na akong may gusto sa'yo. Hindi ko lang maamin. Napagtanto ko lang na kailangan kong sabihin sa'yo ang totoong nararamdaman ko dahil sa nangyari kahapon. Kasi paano kung huli na ang lahat? Di hindi ko na nasabi sa'yo. Andres naman, bakit mo dito sinasabi yan? Diyos ko naman, baka may makarinig sa'yo. Wala na akong pakialam kung may makarinig man sa akin. Nako, kinikilabutan talaga ako sa mga pinagsasasabi mo. Kilabutan ka man ngayon, siguradong kikiligin ka naman sa susunod. Hindi ko na sinagot si Andres. Inirapan ko siya at nagsimula ng magligpit ng mga gamit bago tuluyang nagsimulang maglakad paalis ng taniman. Naiinis ako dahil sunod siya ng sunod sa akin, kahit na alam ko naman na talagang susunod siya dahil ako ang pakay niya ron. Kami na lang din ang natira dahil panay ang pagtatalo naming dalawa. Sa sobrang abala ko sa pagkainis sa kanya, napahinto ako sa paglalakad nang may mapansin ako mula sa malayong parte ng taniman. Isang lalaki ang tila ba may kinakaladkad. Oh, bakit huminto ka bigla sa paglalakad? Teka, tingnan mo yun. Ha? Ang alin? Nandyan na naman ba ang mandurugo? Hindi, maliwanag pa masyado.
Hindi pa lalabas ang aswang na yun. Tao yun, di ba? Oo nga, mukhang lalaking nakatayo. Pero hindi ko makita, ang layo. Tingnan mong maigi. Para siyang may kinakaladkad na tao. Ano ka mo? Baka naman sako yan ng mga pananim. Sako ng pananim? Gumagalaw nga. Ang talas naman ng mata mo. Hoy Mutya, sandali. Talagang pupuntahan mo? Baka mamaya dumilim na at dumating na naman ang mandurugo. Paano kung tao talaga yun at nangangailangan ng tulong? Tingnan lang natin. Hindi tayo lalapit ng husto. Hahanap tayo ng tutulong sa atin. Oo na. Ayun na, tingnan mo. Laban sa ilaw kasi ang pwesto kaya hindi ko makita kung sino. Pero siguradong tao yan. Oo nga. Tara na, bilis. Aray ko. Kanina naman tayo hingi ng tulong. Kahit kaninong mas may edad kesa sa atin. Dali, bilis. Andres? Mutya? Ano nangyayari sa inyo? Bakit natataranta kayo? Aling Salve! May nakita po kaming lalaki. May kinakaladkad po siyang tao. Ano ka mo? Saan niyo nakita? Doon po banda. Sige, teka, kukunin ko lang itak ko. Bakit po kailangan may dala kang itak? Abay, kung may kinakaladkad siyang lalaki, malamang na pinatay niya yun. Kaya kailangan nating may dalang panlaban sa kanya. Kung ganun, pwede po bang magdala rin kami? Ito po, bato. Oo, magdala na rin kayo, dali. Ituro niyo sa akin kung saan. Mabilis kaming tumakbo patungo sa direksyon kung saan namin natanaw yung lalaki. Mabuti na lang at nahanap din naman namin siya agad. Sumigaw kami ng sumigaw. Sinusubukan naming tawagin yung lalaki para tumigil sa ginagawa niya, pero imbis na huminto, mas binilisan pa nito. Pabilis na ng pabilis ang pagtakbo namin hanggang sa hindi namin inaasahan na makakarating kami sa dulo ng taniman ng kalamansi. Medyo malayo pa. Bumagal na ang pagtakbo ni Aling Salve. Galit na galit siya bago tumuloy sa paglalakad patungo sa mismong barong-barong. At nang makarating kami, marahas niyang binuksan ang pinto. Ang kapal ng mukha mong pumasok sa bahay ng tatay ko. Nasaan na yung taong hinahatak mo? Ano ginawa mo sa kanya? Sinong taong sinasabi mo? Humarap ka rito! Sagutin mo ako! Salve? Sino ka? Anak ko. Ako to. Ang tatay mo. Anong tatay? Diyos ko, paano nangyari ito? Anak, hindi mo ba ako naaalala? Hindi ikaw ang tatay ko. Hindi, imposible ito. Anak, magpapaliwanag ako. Sa labis na gulat, biglang tumakbo palayo si Aling Salve. Litong-lito ako sa pangyayari. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari na ang tatay ni Aling Salve ang nasa loob. Gayong may nakita talaga kaming ibang tao. Tulala ako at hindi makakibo nang biglang hawakan ni Andres ang kamay ko at mabilis nang niyayang tumakbo. Aray ko! Andres! Bakit ka ba nagmamadali? Bilisan mo, Mutya. Huwag ka nang tulala dyan. Dali! Pero bakit ba? Nalilito pa ako sa nangyayari. Nakita mo naman, di ba? Bilisan mo na kasi. Mamaya ako na ipapaliwanag. Ito na nga eh. Pero si Aling Salve, hindi ba natin siya susundan? Hayaan mo na muna siya. Kaya niya sarili niya. Nagmamadali kaming tumakbo palayo ng barong-barong. Ilang saglit pa, may narinig kaming tila baatungal ng isang hayop. Pero hindi ko mawari kung anong hayop yon. Gusto kong lingunin at alamin, pero baka pagsisihan ko lang. Kaya naman tumuloy ako sa pagtakbo hanggang sa mapatid ako ng kung anong bagay. Bumulagta ako sa damuhan. Saktong nakaharap ko ang isang walang buhay na bangkay. Nakabuka pa ang kanyang bibig, dilat ang mga mata at namumutla na. May bangkay! Mutya, huwag ka na maingay dyan. Tumayo ka na. Papalapit na siya. May bangkay dito. Hayaan mo na yan. Kailangan na nating umalis. Ano ba yung humahabol sa atin? Yung mandurugo. At mukhang alam ko na kung sino yun. Tuluyan nga akong naitayo ni Andres. Kahit masakit pa ang mga tuhod ko, pinilit kong tumakbo. Lalo na't naririnig na namin ang pagaspas ng mga pakpak. Takbo kami ng takbo hanggang sa makarating kami sa bahay ni Lola Clarita. Bilisan niyong tumakbo! Dali! Pumasok kayo rito! Ano po ba talaga nangyayari? Bakit parang dito sa taniman mo nakatira ang aswang?
Pasensya na kayo mga bata. Napakatanga ko. Hindi ko na dapat to ginawa. Lola Clarita, umamin nga po kayo. Asawa niyo po ba yung mandurugo? Paano mo nalaman? Nakita po namin kanina kung gaano siya kalakas. May hinahatak siyang isang tao. Kung isipin, parang hindi siya ang kayang gumawa nun dahil matanda na siya. Pero nakita ko ang bahid ng dugo sa damit niya. Diyos ko, patawarin sana ako ng Diyos sa nagawa ko. Si Aling Salve po! Si Aling Salve! Nakita niya po yung asawa mo! Ano ka mo? Nasaan na siya? Hindi po namin alam. Bigla siyang tumakbo. Diyos ko, dito lang kayong dalawa. Magtago kayo rito hanggang sa sumapit ang umaga. Ha? Pero Lola Clarita! Agad na kumuha siya ng itak at saka nagmamadaling lumabas. Sigaw kami ng sigaw para patigilin siya, lalo na nang ikandado niya ang pinto at sinilip kami sa bintana para sabihin na kahit na anong mangyari, wag na wag daw kaming lalabas. Ilang segundo kaming natulala habang pinapanood si Lola Clarita na tumatakbo patungo sa direksyon kung saan ang barong-barong ng asawa niya. Kahit hirap na siya sa pagtakbo dahil sa katandaan, pinipilit pa rin niya. Hindi pwedeng dito lang tayo, Andres. Mutya, nakita mo naman kung anong klaseng nilalang yun, di ba? Wala tayong laban dun. Wala tayong laban o naduduwag lang tayo? Si Lola Clarita, mahina na siya. Nakita mo naman kung paano siya ikang-ikang tumakbo, di ba? Ibig mo bang sabihin susundan natin siya at tutulong sa pagpatay dun sa mandurugo? Oo, Diyos ko. Andres, naduduwag ka na ba? Hindi ako naduduwag. Nag-aalala ako para sa'yo. Huwag mo akong pinaglololoko, duwag ka! Kaya nga ayaw mo magtrabaho dito dahil hinahabol ka naman durugo eh. Kalalaking tao, duwag! Hindi ako duwag. Sadyang ayoko palang mamatay dahil gusto ko pang mabuhay ng mahaba para sa'yo. At talagang humihirit ka pa ng ganyan sa sitwasyon natin, oh? Bahala ka na nga dyan! Teka, saan ka pupunta? Ano gagawin mo dyan? Hahanap ako ng pwedeng ipanglaban sa aswang na yon. At ano naman ipanlalaban mo? Asin? Bawang? Kung bigla na lang tayong habulin at ilipad ng mandurugo, anong magiging laban natin? May palakol dito bukod sa bawang at asin. Hindi mo kayang buhatin yan. Mabigat. Uy! Baka naman tamaan ako niyan. Ikaw lang ang nag-iisip na hindi ko kaya. Masyado kang negatibo kung mag-isip. Ay nako. Sige na, oo na. Lalaban na tayo para tulungan si Lola Clarita. Makulit ka talaga kahit kailan. Makulit pala ako. Bakit ka nagkagusto sa akin? Dahil hindi ko nga rin talaga alam. Baka ginayuma mo ko. Ewan ko sa'yo, Andres. At talagang babaliktarin mo pa talaga ako, ah. We, talaga? Hindi mo ako ginayuma? Bakit baliw na baliw ako sa'yo? Kung sa'yo ko kaya ihampas tong palakol. Masama na nga nangyayari, bumabanat ka pa dyan eh. Huwag naman. Sinusubukan ko lang naman pagaanin ang loob natin pareho. Halika na. Ito na lang martilyo ang gagamitin ko. Sasama ka rin pala sa akin, ang dami mo pang satsat. Kahit alam ko naman na ayaw talaga ni Andres na lumabas kami, napilitan siya. Una siyang lumabas mula sa bintana. Pagkatapos ay sinalo niya rin ako nang tumalon ako palabas. Walang silbi ang pag-lock ni Lola Clarita ng pinto dahil pareho kaming sanay tumakas sa bintana. Paalis na sana kami nang makita namin si Aling Salve na palapit sa bahay. Oh, anong ginagawa niyo sa loob ng bahay ni Nanay? Aling Salve, ipapaliwanag po namin lahat habang papunta po tayo rin sa barong-barong ng tatay mo. Nanganganib po ang buhay ni Lola Clarita. Ano ka mo? Paano nangyaring manganganib ang buhay niya? Sa tingin ho kasi namin, hindi na po siya ang dating tatay niyo. Hindi ko naiintindihan ang mga pinagsasasabi niyo, pero gusto ko na munang makasiguro kung hindi niyo ako niloloko. Baka kung ano nang ginawa niyo kay Nanay eh. At ano naman pong gagawin namin? Teka lang ho, Aling Salve, nakalak po yung pinto. Inilak ni Lola Clarita. Kinulong niyo ba siya? Pinagnakawan? Ano naman hong nanakawin namin sa loob? Meron po. Ito pong mga bawang at asin. Saka po, itong palakol at martilyong dala ni Andres. Kinuha po namin to para patayin ang mandurugong aswang na kasalukuyang kinakalaban ni Lola Clarita ngayon. Kapag nalaman ko lang na nagsisinungaling kayong dalawa, ay nako, tara, puntahan natin. Teka lang po, Aling Salve. Eto po, magdala kayo ng bawang. Nagdadalawang isip man si Aling Salve, sumama pa rin siya sa amin. Habang papalapit sa pupuntahan, unti-unti naming naririnig ang pagaspas ng mga pakpak ng mandurugo. Ilang saglit pa,
Pati ang boses ni Lola Clarita ay pumapailan lang na sa paligid. Pakiusap, Damaso. Tapusin na natin ito. Hindi ito ang gusto nating dalawa. Hindi ka gumaling sa sakit mo para lang maging isang halimaw. Hindi na ako magiging baliw tulad ng dati, Clarita. Pagbigyan mo na ako sa mga ginagawa ko. Hindi kaya ng sikmura kung ginagawa mo, Damaso. Hindi ikaw yan. Hindi na ikaw yan. Sa simula lang ako natuwa na bumalik ka sa katinuan, pero ngayon, hindi na ikaw ang asawa ko. Hindi na ikaw ang taong minahal ko. Nanay, paano mo na itago sa akin ang katotohanan kay tatay? Salve, anong ginagawa mo rito? Isang halimaw ng tatay ko? Paano nangyari ito? Anak, magpapaliwanag ako. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Tatay, umaming ka! Pumamatay ka ba ng tao? Ikaw rin bang dahilan ng pagkakaubos ng dugo ng ilang mga hayop natin sa farm? Inaamin ko naman talaga. Hindi ko ikinahihiya na kumain ako ng dugo ng tao. Paano niyo nagagawa yun? Paano kayo naging aswang? Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo? Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Namamahinga na sana ako sa ilalim ng lupa. Pero ginawa niya akong isang halimaw. At ngayong kumakain ako ng pagkain para sa akin, nagagalit siya. Nanay, paano nangyari ito? Anak, pasensya ka na. Hindi ko naman alam na magiging ganitong mangyayari sa kanya. Meron akong nakilalang magandang babae mula sa kabilang baryo. Ang sabi niya sa akin, isa raw siyang albularyo na kayang gumamot ng lahat ng sakit. Kaya dinala ko siya sa tatay mo. Kinagat niya ang leeg ng tatay mo at pinainom ng dugo gamit ang bibig niya. Yan ang gabing namatay ang tatay mo. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Namatay siya. Pero pinaniwalaan mo pa rin ang albularyong yun na kaya niyang manggamot. Ang sabi niya kasi sa akin, magtiwala lang ako. Manampalataya, nagigising ang tatay mo sa 3 gabi. At gumising nga siya. Oo, hinukay ko ang libingan niya. At nakita kong buhay na buhay siya. Hindi lang basta buhay. Nasa matinong pag-iisip na rin ang asawa kong matagal nang tinakasan ng katinuan. Bakit hindi niyo ho sinabi sa akin to? Bakit kailangan ko pang malaman sa ganitong paraan? Salve, ang alam mo ay patay na ang tatay mo. Anong mararamdaman mo kung sakaling makita mo siyang buhay pagkatapos natin siyang pinaglamayan? Alam kong mabibigla ka, kaya hindi ko agad sinabi sa'yo. Naghihintay pa ako ng tamang pagkakataon pero ganito nang nangyari sa kanya. Sa loob ng 1 taon, pinigilan ko siyang huwag kumain ng dugo ng tao. Yun daw ang kapalit ng muling pagkabuhay niya, ang mauhaw sa dugo. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa ulirat at ang halimaw sa loob niya ay tuluyang nakawala. Lola Clarita, hindi niyo man lang ba naisip na hindi albularyo ang gumawa ng ganitong klaseng bagay? Alam ko, ramdam kong niloko niya lang ako. Pero anong magagawa ng pusong nasasabik na muling maramdaman ng kanyang mahal? Sabik akong maibalik sa akin si Damaso. At dahil sa kasakimang nagawa ko, nagpaloko ako. Sinubukan kong dumulog sa tunay na albularyo at isa lang ang tanging paraan para matapos ang kanyang kasamaan. Tapos na ba kayo magdramahan? Gusto ko na ng hapunan. Wala ka nang magiging hapunan ngayong gabi, mahal ko. Dahil sa gabing ito, tatapusin ko na ang buhay mo. Pare-pareho kaming nabigla nang sumugod si Lola Clarita kay Lolo Damaso. Gamit ang bitbit niyang itak, itinarak niya yon sa tiyan ng kanyang asawa. Pero hindi gaanong bumao ng itak dahil mabilis din siya nitong naitulak. Tumilapon si Lola Clarita sa sahig kasabay ng pagtalsik ng itak sa malayo. At yun ang pagkakataong kinuha ni Andres ang palakol mula sa akin. Nabigla pa ako sa ginawa niya pero wala na akong nagawa. Lalo pa nang sumugod na siya at marahas na inihampas ang palakol sa kanang binti ng aswang. Napahiyaw ito na umalingaw-ngaw sa buong taniman. Sa galit, gamit ang mga pakpak ay hinampas niya si Andres palayo sa kanya. Doon ko napansin kung paano unti-unting gumagaling ang sugat ng mandurugo. Hindi tumatalab sa kanya simpleng masugatan lang. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kailangan po yatang may asin o kaya bawang. Sige, ibabato ko yung asin na binigay niyo sa akin.
Kaagad ngang ginawa yon ni Aling Salve. Hinagisa niya ng asin ang tatay niya na naging dahilan para umusok ang sugat nito. Imbis na tuluyang gumaling ang sugat sa kanyang binti, napigilan niyo ng asin. Isa pa po, Aling Salve! Muli siyang naghagis ng asin, pero dahil kaunti na lang ang dala niya, naubos yun kaagad. Ako naman ang sumunod sa kanya. Dinukot ko ang mga bawang na nakuha ko sa kusina ni Lola Clarita at pinaghagis sa mandurugo. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang bigla niya akong nilapitan at hinawakan ng mga balikat ko. Mabilis niya akong inilipad, paangat na agad na ikinalula ko. Bitawan mo ako! Pakiusap! Bitawan mo ako! Uubusin ko kayong lahat. Gutom na ako. Hindi niyo dapat ginagawa ito. Tao pa rin po kayo. Hindi niyo po ba naiisip si Lola Clarita? Sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, gumawa siya ng paraan para mas humaba pa ang buhay mo. Hindi niya naisip yan bago niya ako painumin ng dugo ng baboy. Sawang-sawa na ako sa dugo ng hayop. Gusto ko naman ng iba. Gusto ko ng dugo ng tao. Hindi na ako nakasagot pa nang inilapag niya ako sa mismong taniman ng kalamansi. Agad tumusok sa likod ko ang mga maliliit na sanga ng puno ng kalamansi, pero hindi ko yon ininda, lalo na nang lumapat ang malamig niyang palad sa leeg ko. Namilog ang mga mata ko nang ilapit niya ang mukha niya ron. Aamba na sana siyang kakagatin ng leeg ko nang may bigla akong maalala. Ang laging paalala ng lola ko noon bago siya namayapa, na palagi kaming magbabaon ng kalamansi kung mapupunta kami sa handaan dahil... Aray ko! Anong nilagay mo sa mata ko? Munti ko na pong nakalimutan. Pangontra din pala sa aswang ang kalamansi. Anong sinasabi mo? Muli akong pumitas ng kalamansi sa isang puno at mariing pinigayon, tsaka pinahid sa mukha niya. Umusok ang pisngi niya, maging ang mga mata niya umuusok na rin. Hindi pa ako nakontento, kumuha pa ako ulit, piniga at dinikit sa sugat niyang nasa tiyan niya. Napaatras siya at muling ibinuka ang kanyang mga pakpak saka lumipad pataas. Susuray-suray na siyang lumipad pero pinipilit pa rin niya. Gustong-gusto na niyang makatakas. Nanay! Saan po kayo pupunta? Hindi niyo na po kayang tumakbo! Hindi ako papayag na hindi ko siya mapapatay ngayong gabi. Kailangan niyang mamatay. Naririnig ko ang sigawan ni na Aling Salve at Lola Clarita mula sa malayo. Gusto kong bumangon pero napakasakit ng likod ko mula sa pagkakabagsak ko sa lupa. Ilang saglit pa, narinig ko ang boses ni Andres na tinatawag ang pangalan ko. Mucha! Nasaan ka na ba? Mucha! Andres, nandito ako. Mucha! Mucha! Nasaan ka banda? Nandito ako. Nakahiga. Diyos ko, maraming salamat naman at buhay ka. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Hindi niya ako nasaktan pero masakit ang pagkakabagsak ko. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kaya ayaw ko sanang gawin natin to. Halika na nga, tutulungan kitang bumangon. Aray ko. Sakit talaga. Nabalikian yata ako ng buto. Kaya mo yan. Kailangan natin makaalis. Oo na. Ito na nga eh. Sumampa ka rito sa likod ko. Kahit hirap na hirap, pinilit ko talagang umangkas sa likod niya. Nung tuluyan akong makasampa, pilit siyang tumayo kahit na may kaunting reklamo na mabigat daw ako. Kaya lang Andres, hindi pa natin napapatay yung aswang. Huwag kang mag-alala. Ihahatid lang kita sa bahay niyo. Pagkatapos babalik ako para samahan si Lola Clarita na hanapin yung mandurugo. Sigurado ka bang gagawin mo yun? Baka naman maduwag ka. Takot lang naman ako na masaktan ka. Hindi ako naduduwag. Ngayong nasaktan ka na, hindi na ako papayag na sasama ka pa. Siguraduhin mong tutulungan mo sila ah. Oo, huwag kang Yuko mo tiya! Ano? Mabilis na yumuko ako nang lumipad sa ulunan ko ang mandurugo. Kasunod nun si Aling Salve na tumatakbong may hawak na sulo. Hindi lang siya ang sumunod, may mga kasama pa siya. Maging ang mga kasamahan naming magsasaka ay nakasunod din. Kanya-kanya sila ng hawak na patalim. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin napapatay ang halimaw na yan! Mukhang hindi ko na kailangan sumama sa kanila, Mutya. Sila na ang gumawa ng paraan para mapatay ang mandurugo.
Pero, tingnan mo! Si Lola Clarita! Ha? Nasaan siya? Ayun siya! Nahihirapan siyang maglakad. Bitawan mo na ako! Ngayon din, Andres! Ha? Pero sabi mo masakit ang likod mo, di ba? Malakas pang buto ko. Kaya ko pa. Pero si Lola Clarita, nahihirapan na siya. Tulungan mo na. Pero sigurado ka ba? Sigurado ako. Tulungan mo na siya. Dali! Kahit nag-aalangan, dahan-dahan akong ibinaba ni Andres at saka siya nagtungo sa direksyon kung saan naglalakad ng paika-ika si Lola Clarita. Hawak pa niya ang itak niya at mukhang balak pa rin talaga niyang ituloy ang pagsugod kahit na nahihirapan na. Lola Clarita, halina po kayo. Ihahatid na namin kayo sa bahay niyo. Bakit niyo ko ihahatid doon? Kailangan kong mapatay ang asawa ko. Lola, pagod na po kayo. Hindi niyo na po dapat pilitin pa. Baka bumigay na ang katawan niyo. Wala akong pakialam kahit ikamatay ko pa. Ang ginawa ko ay napakalaking kasalanan. Maling-mali yun. At kailangan kong pagbayaran. Lola, huwag naman po kayong ganyan. Nabulag lang po kayo sa pagmamahal. Ang pagkakamali ay pagkakamali mo, Tia. May mga nawalan ng buhay dahil sa kagagawan ko. Hindi yun dapat binabaliwala. Walang katwiran ang nagawa ko. Kaya hayaan niyo na ako. Hayaan niyo nang ako mismo ang pumatay sa kanya. Hindi po kami papayag. Kasi paano si Aling Salve? Kapag namatay ka, ano na lang mararamdaman niya? Hindi mo malang naiisip yun? Pinaglihiman ko ang anak ko. Sigurado akong galit na galit siya sa akin ngayon. Mas mabuting mamatay na rin ako. Hindi po. Tara po, pumunta na po tayo sa bahay niyo. Ang anak ko, baka mapahamak siya. Ako dapat ang nandoon. Hindi po siya mapapahamak. Sa dami ng taong sumugod doon para patay ng mandurugo, imposibleng masugatan pa siya. Lola, isipin niyo na lang ho na ang matandang yun ay hindi na ang asawa mo. Ang asawa niyo ho ba ay may pakpak, may pangil at uhaw sa dugo? Hindi. Ang asawa ko, napaka mapagmahal, maunawain at hindi gagawa ng ganitong bagay. Nakita niyo na po? Ang asawa niyo ay patay na at biktima siya ng isang uhaw na mandurugo. Ngayon, ang lumilipad na nilalang na yun ay hindi ang asawa mo na gumaling mula sa sakit. Siya na ngayon na isang mandurugong likha ng isang mandurugo na sabik magkaroon ng kalahi. Nang sabihin ko yon kay Lola Clarita, para bang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Yon ang naging daan para sumama siya sa amin patungo sa bahay niya. Pagdating namin doon, pinainom na muna namin siya ng tubig at pinakalma. At dahil sa labis na pagkapagod, nakatulog siya. Gusto mo bang umuwi na? Ihahatid kita sa inyo. Hindi na. Medyo umigi na ang likod ko. Hindi na ganun kasakit. Sasamahan kita magbantay rito hanggang sa dumating si Aling Salve. Nakakaawa si Lola Clarita. Sinabi mo pa. Nag-ibang bansa siya para sa ikabubuti ng buhay nila pero ito. Mayaman nga siya at maraming pera pero hindi pa rin siya masaya. Nakakalungkot isipin na sa kagustuhan nating maging maginhawa at masaya ang buhay, ganito ang kinahahantungan. Bakit kaya hindi na lang maging pantay-pantay na saya? Tulad na lang ng, sana sinagot mo na lang ako para hindi tayo nahihirapan dito. Aray, bakit ka naman bigla ng babatok? Gusto mo pa ng isa? Ang seryoso ng usapan natin tapos bigla kang hihirit ng ganyan. Kanina pa kasi tayong problemado. Gusto ko sanang gumaan man lang kahit papano. Nanay! Nanay, nandiyan ka ba? Diyos ko, nasaan ba ang nanay ko? Nandiyan na si Aling Salve, pagbuksan mo na siya ng pinto. Tumayo ako sa upuan at dumiretso sa pinto para pagbuksan siya. Agad bumungad si Aling Salve na puno ng dugo. May ilang mga sugat at halatang pagod na pagod. Ang nanay ko, naiuwi niyo na ba siya rito? Opo, Aling Salve. Nasa maayos na lagay po siya. Nagpahinga na po muna namin. Ay, nasan siya kung ganun? Nasa kwarto po, dito. Kamusta po pala? Napatay niyo po ba yung mandurugo? Oo, at siguradong hindi siya ang tatay ko. Dahil hanggang sa huli, mas ginusto niyang ipaglaban ang kagustuhan niyang uminom ng dugo ng tao. Kung hindi po siya ang tatay niyo, sino po yun? Isang nilalang na ginamit ang katawan ng tatay ko para patuloy na mabuhay. Dumiretso kami sa kwarto ni Lola Salve at naabutan siya roon na imbis na tutulog, nakaupo siya sa kama at tulala. Halata sa kanya na may malalim siyang iniisip, malamang na tungkol pa rin sa nangyari.
Nay, wag na po kayong mag-alala. Tapos na po ang lahat. Anak ko, pasensya ka na sa nagawa ni nanay ha. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko dapat pinangunahan ng Diyos sa kung ano man ang kapalaran ng tatay mo. Nay, naiintindihan ko po kayo. Pero hindi lahat ng tao gagawin ang katangahang ginawa ko, hindi ba? Yung mga namatay, kailangang may managot sa kanila. Ako na ang sasalo doon. Magpapakulong ako. Tumawag kayo ng pulis at sabihin mong susuko ako ng kusa. Nay, nalagot na po yung mandurugong may kagagawan nun. Hindi niyo na po kailangang magpakulong. Pero ako naman ang gumawa ng halimaw. Kaya dapat pa rin ako magbayad. Nanay naman, wag na nga po kayong matigas ang ulo. Kung makukulong po kayo, paano na lang ako? Paano ko patatakbuhin ang mag-isang malawak na tanimang ito? Naging usap-usapan ang pagkahuli ng mandurugo sa baryo namin. Pero dahil hindi naman lahat ay nakakita, iniisip ng iba na isang malaking ibon lang ang nakita namin. Kahit nga si nanay hindi naniniwala eh. Napagalitan pa ako at sinabihang kerengkeng na baka raw sa susunod na buwan buntis na ako. Kinailangan ko pang tawagin si Andres at si Aling Salve para lang patunayan na talagang hindi ko siya niloloko. Tumuloy ako sa pagiging magsasaka sa taniman ni Lola Clarita habang si Andres naman ay nagpatuloy sa pag-aaral tulad ng pinangako niya sa akin. Hindi niya talaga ako tinantanan. Talagang tuloy-tuloy niya akong niligawan kahit na ilang beses ko na siyang binasted. Oh, Mutya, dapat tinatapos mo ng trabaho mo dyan. May selebrasyon sa bahay ni na Andres ngayon dahil graduate na siya ng kolehiyo. Hindi ka ba pupunta? Naku, nakakahiya naman po, Aling Salve. O bakit? Hindi ka ba imbitado? Inimbitahan nga po ako ni Andres pero wala naman akong susuoting damit papunta ron. Saka baka makita ko po yung mga dati naming kaklase na nagsipagtapos na rin. Ang sabi ko sa kanila, 1 taon lang ako nahihinto sa pag-aaral kaso wala. Hindi na talaga ako nakapagpatuloy. Naku, bakit ka naman mahihiya? Sila, katatapos lang mag-aral habang ikaw. Katiwala ka na rito sa taniman na. Ikaw, kumikita ka na ng maayos pero sila maghahanap pa lang ng trabaho. Ang masaklap pa, magsisimula pa lang sila sa mababa. Aling Salve naman eh. Oo na, sa susunod, mag-aral ka na talaga kung gusto mo. Yun nga po, ayoko na nga pong mag-aral. Natutuwa na po ako rito sa taniman nyo. Yun lang. Ano ba bang hinihintay mo? Magligpit ka na dyan. Pupunta tayo sa graduation party ni Andres. Kayo na lang ho. May iba pang dahilan ano? Tutoksohin lang nila ako dun. Mutya! Mutya! Oh, ayan na pala si Andres. Ang mabuti pa. Iiwan ko na kayo dyan ha. At magbibihis na ako ng damit. Aling Salve! Huwag niyo po kami iwan dito. Aling Salve! Mutya, bakit ka ganyan? Di ba sinabi ko sa'yo, hintayin mo ako sa tapat ng bahay namin? Sino ka ba para hintayin ko sa bahay niyo? Ako si Andres, ang mapapangasawa mo. Ba't talaga naman? Oh, ayan na. May diploma na ako. Nakapagtapos na. Hindi mo pa rin ba ako sasagutin? Ang tagal ko nang naghihintay, 4 na taon. Baka naman. Talagang hindi ka pala susuko. Akala ko susuko ka. Ilang beses na kaya kitang binasted. Hindi mo ba talaga ako gusto? Ginawa ko naman lahat Paano kung hindi maging maayos ang relasyon natin? Paano kung maghiwalay din tayo sa uli? Masyado mo kasing iniisip kung ano agad ang mangyayari. Bakit hindi natin subukan muna? Saka mo na lang isipin kung anong magiging resulta. Hindi mo ba ako tatanungin muna kung gusto ba kita? Ibig mong sabihin, wala talaga? Hindi mo talaga ako gusto? Sa tingin mo? Mukhang hindi. Kasi 4 na taon mo akong pinaghintay. Baka nga pinaasa mo lang ako. Hindi kita pinapaasa. Ilang beses kitang binasted pero ayaw mo naman tanggapin. Ang ginawa ko lang ay hayaan kang tumutok sa pag-aaral mo. Kung sinagot kita kaagad at nabuntis ako, nakapagtapos ka ba? Buntis ka agad? Pero, ibig bang sabihin yan, gusto mo rin ako? Ewan ko sa'yo, Andres. Bahala ka nga. Opo, Miss Anne. Naging kami ni Andres pagkatapos niyang gumraduate ng kolehiyo.
Nahirapan siyang kumuha ng maayos na trabaho gamit ang kurso niya, kaya sa loob ng 1 taon, sa taniman pa rin siya ng kalamansi nagtrabaho. Mahirap kasi talaga rito sa bansa natin. Mahirap kumuha ng trabaho kung wala kang backer at wala kang experience. Hanggang dito na lang ho ang kakaibang kwento ng pagmamahala namin ni Andres. Maraming salamat po sa lahat ng umabot dito. And God bless, Miss Anne. Sana ay magtuloy-tuloy pa ang paglago ng inyong channel. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.